Update sa nawala kong passport. 9 o'clock na ng umaga at literal na wala akong tulog sa kaka-overthink ko. So pupuntahan ko na yung store kung saan ko naiwan yung passport ko. Lord, sana nandun pa. Nag-search ako tapos 10 AM daw sila nagbubukas. So pupunta na tayo doon bago sila magbukas. So naglalakad lang ako papunta sa subway. Nandito na ako sa subway guys and kinakabahan na ako. Hindi ko talaga alam gagawin ko pag wala talaga dun. No, hindi pwede. Makakapag-Japan kami. Kasi sayang yung mga binayad ko, be. Guys, nakasakay na ako. Guys, nandito na tayo. Kinakabahan ako. Tapos naiihi pa ako. Guys, wish me luck, Lord. Please, sana nandun. Nandito na tayo sa Myeongdong, guys. Tapos dun yung papunta dun sa store. Ako lang pala mag-isa ngayon, guys. Hindi ko kasama si Honey Bunch. Solo traveler. Pinapaayos ko kasi siya ng mga gamit. Pag uwi ko dun sa hotel, diretso na kami airport. Ganun. Grabe sa isang katangahan. Sobrang mahal. Mahal maging tanga dito, guys. Wait lang, may napapansin ako. Parang ang fresh ko dito sa Korea. Yun ang glass skin, no? Ito yung store, yung tier-tier. Diyan ko nawala yung passport ko. Lo, tinitignan ako na ito, oh. Guys, may mga staff na. Try ko magtanong if may nakita silang passport. Sana pansinin ako. Hello? Dead ma-challenge sila, guys. I left my passport yesterday here. Yes. Can you please check? Guys, ano nandito? Tinakabahan na ako. Lord, please. Magkakabait na ako, please. Hala, guys. Hala, ano tong hawak ko? Passport ko yata to. Yes, makakapag-Japan tayo, guys. Over naman, no? Hindi na siya nag-overthink. Iniisip ko ngayon, pupunta tayo na Japan. Guys, nasa airport na kami. Tuloy na kami sa Japan. Bye, Korea. Ano masasabi mo? Alis na tayo ng Korea. Babalik pa ba tayo dito? Yes, at sana next time hindi mo na makakalimutan yung passport. Nandito ako sa Japan at kakain tayo kasi di ako makatulog, guys. Time check, 1 AM na. Imbis na natutulog, kakain tayo. Buti na lang talaga sobrang lapit lang ng Family Mart sa hotel namin. Ito yung hotel namin, tapos ito lang yung Family Mart. Diba sobrang lapit? Sobrang daming pwedeng bilhin, oh. Daming onigiri, oh. Kuha tayo neto. Mukhang masarap tong chicken and vegetables. Hindi naman ako sobrang gutom. May mga gusto lang ako itry. Kuha tayo netong favorite kong drink. Try naman natin tong blueberry na flavor. Tapos ganito din yung Yakult nila dito. Actually, pampatulog pala to. Akala ko Yakult talaga siya. Ito muna bibilin ko dito, hanap tayo ng 7-Eleven. Eto guys, may nahanap ako 7-Eleven. Parang masarap to, oh. Mukha siya lasagna. Tikman natin. Dito na lang natin siya kainin sa labas. Parang fantasy din kumain dito sa kalsada nila. Sobrang safe dito sa Japan, promise. Unahin na natin tong sushi. Alam nyo ba, kahit maglakad kayo mag-isa dito, sobrang safe, promise. Walang mga haras sa inyo. Walang kriminal, ganyan. Kaya ang sarap maglakad sa labas kasi alam mong safe ka, di ba? Tapos, sobrang babait pa ng mga Japanese. Swear. Pero sabi naman ng ibang Japanese, parang mas lang nila yon, pero ang totoo, ginajudge ka nila. Pero at least, di ba, mabait sila. Di kagaya na pumunta ako ng Hong Kong, sobrang susungit ng mga tao, sisigawan ka pa. Kapag may hinahanap ka, talagang tutulungan ka nila. Tapos palagi sila nakasmile. Kaya promise, Japan talaga yung favorite country ko. Last bite. Okay, next natin itong parang lasagna. Guys, sobrang bango. Sobrang sarap ng itsura niya. Tikman na natin. Ang sarap! Ito din yung gusto ko sa Japan. Sobrang sarap ng mga pagkain nila. Like, promise. Wala pa kami natitikman dito sa Japan na hindi masarap. Kaya every time na pupunta talaga kami dito, promise na yon, natataba kami. Pero okay lang, Japan to eh. Alam nyo, minsan, naisip ko na dito na lang kaya kami tumira. Pero ang naririnig ko sa ibang foreigners na nakatira dito, masaya lang daw dito as a tourist. Pero kung dito ka natitira at mag-work, nakaka-depress daw, ganyan, nakakalungkot. Kasi sabi nila toxic daw yung work environment dito. Pero ako, kung titira ako dito, gusto ko forever tourist ako. Inumin natin tong Yakult na nakakaantok. Last bite! Pabalik na ako ng hotel, guys, and inumin na natin to favorite nating drink. Medyo malansa siya, tas maasim. So yun lang, guys, bye! Eating only 7-Eleven for a day, let's go! Ano ba, gising na, magkukontent ka, patayo na dyan. Ala. Good morning, guys! So, ginising ako agad ni Honey Bunch. 11 AM na. So, mag-breakfast tayo. Alam niyo na kung saan. Papunta na kami. And yung 7-Eleven dito, guys, sobrang layo. Like, sa kabilang barangay pa. Hulaan niyo kung nasan ako. Nasa isang branch ako na binigay sa akin ni Daddy. Thank you, taxpayers! Wow, ang daming choices, oh. Umagang-umaga, samgyup sa lagad. Ano yan? Balik mo yan. Ano na naman to? Bayaran mo to, ah. Sabi, di ba breakfast lang? Parang mag-fiesta na tayo dito, eh. Let's eat! So, itry na natin tong spam musubi. Yan.
Matasarap yung sa Japan, pero masarap din naman to. Meron tayong samgyeopsal. Oh! Baho ah. Wow ah. Next is lasagna! Favorite ko yan. Masarap siya, guys. Mantikan ko na makalimutan itong matcha latte from Chingu. Hindi ko siya gusto. Parang lasang artificial. Sarap niya! Two types of people. Naubos namin. Baka sabihin niyo, hindi namin inubos. It's lunchtime, guys! So, kakain na naman tayo. Bosh, gusto ko ng pad thai. Hindi po, ate! Kaya nga 24 hours 7-Eleven challenge. May kinikrave na akong ibang pagkain, pero 7-Eleven pa rin tayo, guys. Malay mo may pad thai sa 7-Eleven. 7-Eleven. Let's go! Excited na akong kumain. So, nandito na tayo sa second branch ni Daddy. Yes, kung di tatanong guys, contractor po yung tatay ko. Tara. Wow, parang sarap nito. Ano na naman to? Bakit ang dami na naman? Ito yung kinuha ko kasi patay gutom ako. Water check. Mountain Dew Zero check. Another mukbang. 100 kilo challenge. Tinahin natin tong Gogi Mandu. Ganito yung tsura niya, parang siyang siomay. Sarap! Dito ko lang to natitikman. Wow, ang daming laman. Liempo. Sa akin, chicken. Kimchi rice talaga? Bumili din pala ako ng laing. Laing. Hindi ko siya bet. For the dessert, May dessert pa? busog na naman! Next Kaya stop, naman- next stop na namin is dinner! It's dinner time! So, it's 7:17 na ng gabi and medyo nagugutom na tong tao na to. Saan kaya tayo kakain? Ayan, saan pa ba? May sisig, oh. Let's eat this. Guys, may Bicol Express. Okay, mukbang na naman. Kuya, pabili nito lahat. Okay guys, mag-haul na naman tayo, no? Tara! Guys, una natin titikman nitong chicken fillet nila. Parang, Parang family chicken nga. Sarap. mana natin ng bulgagi. Mmm. Sarap, di ba? Sarap! Unboxing! Sana secret. Oh my gosh! Ang sarap nito! Ngayon lang namin na-explore yung mga pagkain sa 7-Eleven sa Pinas. Sausaw natin to sa sabaw ng Bicol Express. Okay, next naman namin natitikman na itong sisig. Masarap naman pag maasim. Grabe guys, nabusog talaga ako, malala. Kaya naman, kung may challenge pa kayo guys, i-comment nyo lang dyan at gagawin namin yan. So yun lang guys, thank you for watching and see you on my next vlog. Wow, vlogger. Eating only Japanese food for a day? Let's go guys! Bunch, gising na! Ano ba yan? Nagbuko pa Japan, bilisan mo, tumayo ka na dyan, mag-empake ka na! Totoo ba? Oo! Excited na ako ba? So, game packet na ako. Pwede na to. Tara na, Bunch! Bunch na Hala, naniwala talaga siya, Diyos ko po. Bunch na na, bilisan mo na! Wait lang, Bunch! Ano ba? Prank lang yun, chawot! Nakakainis naman to. Pero may challenge ako sa'yo. Ano na naman yan? Eating only Japan foods for a day. At kapag nasucceed mo yon, pupunta tayo ng Japan. Tabi mo yan Tara! Good morning guys. So it's currently 10:08 a.m. and magbe-breakfast na tayo. So hanap tayo ng Japanese food. Guys, meron silang onigiri. May nakita akong Japanese drink ko, so try natin. Itadakimasu! Kainin na natin. Sana kalasa niya yung sa Japan. Wait, paano to? Hindi ko siya gets, pero ayan, ganyan siya. Pasabog! Kainin naman natin to kasi ako nagpabili nito. Itong bulgagi. Sarap. Tignan nyo guys yung loob nyo, oh. Tatabagay ko sa Japanese food. Tuturuan ko kayo kung paano magbuo ng onigiri. First step is... Ito pa? Oh, Okay, last etong salmon mayo. Tingnan natin. mas ba't yung beef? Subtle lang yung lasa niya. Hindi siya sobrang malasa gaya nito. So, inom na tayo guys. Try natin to Milku. Milku deodorant. Miku guys. Lasa siya Yakult. Sarap! Tao ba?
So yun lang naman sa breakfast natin. Excited na ako sa lunch and dinner kasi sa labas tayo kakain. It's lunchtime guys, and as usual, late na naman tayo magla-lunch. Ang kinikrave ko ngayon for lunch is ramen. So tignan pa natin kung ano pa pwede natin orderin na Japanese food. Guys, di ko alam na may entrance exam pala dito. Di pa naman ako nag-review. Usually guys, minamax ko lahat to. Papamax ko sa kanya lahat, pati yung spice para may challenge, tara. Guys, dumating na yung karaage. Oh my. Oh my God, ang sarap. Guys, nakikita nyo ba to? Kaya black yung kulay nito kasi squid ink daw yung ginamit dito. Weird siya pero masarap siya, gets. Sarap. So meron din siyang beef. Wow. Sobrang malasa siya, guys. Kung di pa kayo nakakatikim ng ramen, guys, ano pa ginagawa nyo? Bumili na kayo. Mukha lang siyang hindi nakakatakam pero masarap siya. Grabe, namimiss ko na yung Japan kasi palagi kami nag-ramen dun eh. Craving satisfied naman ako and excited na ako sa dinner, guys. So, next stop, dinner naman. So, let's go! It's dinner time, guys! Medyo busog pa ako pero kaya natin to. So, tara, pasok na tayo and mag-order na tayo ng Japanese food. Let's go! Itadakimasu! Favorite namin to ni Haniban. Sobrang sarap nito, guys. Sushi siya na may malaking salmon. Tas ang sarap, promise. Sausaw natin sa sauce. Bigyan mo ako ng best reaction mo. Nag-order din kami ng California Maki. Nag-order din ako ng yakiniku doon. Ayan tsura niya. Sarap niya, oh. Guys, tignan niyo. Okay, next natin. Meron tayong tempura. Ang init. Nawalan ako ng gana. Hindi ko alam kung mahal siya, pero 400 plus to. Itong dalawang stick lang na to. And authentic Wagyu daw to. Kuwang-kuwin yun sa Japan. Sobrang busog. So yun lang naman mga anteret. So yun lang guys. Thank you for watching this video. And sobrang nabusog ako and nasatisfy ako sa kinain ko ngayon. Mag-comment kayo kung ano pang gusto nyo i-challenge sa akin at gagawin natin yan. And guys, we're going to Japan soon! Kasi nagawa ko, di ba? Sabi mo, lilibre mo ako ng ticket sa Japan. Arigatou gozaimasu! Bye! Hi guys, so alam niyo naman yung nangyari and magsasalita na ako kasi syempre ayoko din naman kayong parang walang idea kung ano nangyari. Ngayon, naalis ako ng bansa kasi gusto ko muna magmuni-muni. Pupunta muna ako ng Japan para makalimutan ko yung mga nangyayari dito sa Pilipinas. So 5 AM yung flight ko and ito na yung mga gamit ko. So first time ko talaga mag-solo travel and kinakabahan ako. So tara, samahan niyo ako. Guys, nasa airport na ako. Kinakabahan ako. Mag-isa lang ako dito ngayon. Wala. Ganyan talaga ang buhay. Kaya natin to guys. Sasakay na ako sa airplane. Iiwan ko muna ang Pilipinas dahil sobrang sakit. Hahanapin ko muna ang sarili ko. On the way na tayo sa Sapporo. Kain guys! So hi guys, nasa Japan na ako. Ito na yung mga gamit ko. Naka-puffer jacket na ako kasi -6 daw mamaya. Medyo nasasad ako guys kasi palagi kong kasama si Honey Bunch pag nagja-Japan ako. Pero ngayon solo lang ako guys. Mamaya ikukwento ko na talaga yung mga nangyari. Usok check. Guys, tignan yung mga snow. Grabe. Lakas kasi na snowfall kanina kaya ganyan yung itsura ngayon. Balot na balot sa snow. Ang tataas. Wow, nag-i-snow. Sana nandito si Honey Bunch. Namimiss ko siya. Bunch! Honey Bunch! I love you. So, sasabihin ko na sa inyo guys kung ano talaga yung nangyari. May lang yung snow. It's a prank! Wala maghihiwalay. I love chapter kasi 5 years na kami ni Honey Bunny. A new chapter is getting ready right Grabe now. guys, oh! Relationship goals talaga. Nag-i-snow, tas kayo lang dito. Yes! So, literal na kami lang. I love you so much. Grabe, na-snow na yung mga luggage namin. Kaya pa, Bunch? Bilis. Tara na. Happy anniversary! I love you. Walang maghihiwalay ah. Yes, no.